una sa lahat. Malawak na apoy ang tumupok sa maraming bahay sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Nabalot din ng makapal na usok ang lugar. Higit 1,000 pamilya ang nawalan ng bahay. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Protesta kontra korupsyon sa trilyong pisong flood control scandal. Merong mga idinanya sa Zumba, merong mga siklista at takbo kontra katiwalian. May kinakasapang isang malaking rally at isang malawakang transport strike ng mga jeep. Itinalagang investigador ng mga anomalya sa flood control projects na si Mayor Benjamin Magalong, protector daw ng mga Duterte, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa pool sa CCTV, tricycle driver sa Antipolo, binaril ng riding in tandem sa talyer. Sa Frontline News Abroad, zookeeper sa Thailand, sinunggaban at nilapan ng mga leon. Bakbakan ng mga volleyball team sa FIVB, mas tumitindi pa. Presyo ng mga ticket, discounted. Ang live update, abangan. At sa showbiz, Andres Mulak, may nakakalokang tanong kay Ashton Olviga sa lie detector test. Mahal mo ba ako? Halos 10 oras na tinupok ng apoy ang mga bahay sa Happy Land sa Tondo, Maynila. 3 ang sugatan at higit 1,000 ang walang tirahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Sa kuha ng drone, makikitang nilalamon ng apoy ang tabi-tabing bahay sa Happy Land, Barangay 105 sa Tondo, Maynila, pasado alas 8 kagabi. Sa lakas ng apoy, makapal at maitim na usok ang bumabalot sa buong lugar. May mga narinig ding pagsabog. Nakaresponde naman ang mga bumbero. May umakyat pa sa mga bubong para mag-apula. Pero mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Halos 30 truck ng bumbero ang rumisponde dahil sa laki ng apoy. Yun nga lang, isa dyan ang nabasagan pa ng windshield matapos umunong batuhin ng bato ng ilang residente sa hindi pa malinaw na dahilan. Ang ilan namang nasunugan, pumwesto na lang sa gilid ng kalsada kasama ang kanilang mga gamit na naisalba. Ang residenteng si Thelma Ragay, lubos na nanlulumos sa sinapit nila. Wala talagang magawa. Di bali naman nakawan ka, wag ka lang masunugan. Mangiyak-iyak po ako, sa totoo lang. Dahil siyempre wala kaming matitirahan. Napakahirap. Mahirap talaga masunugan talaga dahil kagaya ngayon nga mahirap ang buhay. Paano may papatayo pa ang bahay namin kung wala kaming pera? Si Marivic Amantillo, dekada nang nangungupahan sa lugar. Kakauwi lang daw niya matapos mga lakal nang may sumigaw ng sunog. Tanging mga santo lang daw ang kanyang naisalbang gamit. Ito po kasi, hinuhulog-hulugan ko po to. Magkano po to? Halagang 3,500 to. Ito po, mga 6,000 po to mahigit. Pasado alas 2 ng madaling araw nang ideklarang fire under control ang sunog. Kaming dagat din to kung tutuusin eh. Malakas po yung hangin kanina. So, kailangan po natin yung mga bagay na ganun. Ano yun, sir? Yung mga breathing apparatus natin. Pero importante talaga is yung water supply po natin. Yung water supply naman po natin, nakuha natin yung hydrant po yan sa may bukana. Gumagana naman po siya. Malaki lang talaga yung apoy kaya hindi talaga kaya siya sa umpisa. Ayon sa Manila LGU, nagsimula ang apoy sa Building 7 at 8 ng Helping Compound hanggang kumalat sa residential area. Makalipas ang halos 10 oras, idineklarang fire out ang sunog. Ayon sa BFP at Manila LGU, 2,500 square meters o higit 2 ektarya ang lawak ng pinsala. At ilan pa nga sa mga residente, binalikan ang kanilang inabong bahay sakaling may mapakinabangan.
Wala namang nasawi pero 3 residente ang sugatan. Umabot na rin sa 1,403 ang nasunugang pamilya. Sa ngayon, nananatili sila sa 4 na evacuation sa Maynila. Mga kapatid, pasado alas 9 ay ganito ang sitwasyon dito sa Barangay 105 Covered Court, isa sa mga evacuation centers na inanunsyo dahil sa nangyaring sunog dito sa Happyland. Ayon sa chairman, kaya nitong akomodahin ang 500 individuals, pero sa kanilang nakalat na listahan ay sobra-sobra pa ang mga nandito. So inaasahan nila na mas darami pa ang evacuation centers na magbubukas dito sa lugar. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Matatanda ang noong nakaraang buwan, sumiklab din ang sunog sa Happyland. Higit 700 ang pamilyang nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Bea de Guzman, News 5. Patay ang isang tricycle driver sa Antipolo, Rizal matapos barilin habang nasa talyer. Ang mga suspect na riding in tandem na napag-utusan lang daw umano. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Duguan at wala ng buhay ang lalaking yan ng abutan ng mga otoridad sa isang talyer sa Antipolo City. May tama ng bala sa ulo ang 60 anyos na lalaki na nagpapagawa lang daw ng kanyang tricycle. Isang basyon ng bala ng kalibre 45 baril ang natagpuan sa crime scene. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng isang lalaking naka-helmet sa loob ng talyer at may tinutukan ng baril. Diyan niya na pala binaril ang biktima. Kita rin ang pagtakas ng gunman at ng kasamahan nito na lulan ng isang motorsiklo. Ayon sa pulis, posibleng gun for hire ang riding in tandem. Posible raw na sila rin ang nagmanman sa biktima isang araw bago nangyari ang pamamaril. A day prior po sa shooting incident ay may dalawa ring nakamotor. Ngunit iba ang motor na gamit na nagtatanong-tanong doon sa area. Tinatanong nga po itong biktima. Inaalam na ngayon ng mga pulis ang posibleng motibo sa krimen. Wala naman daw pong nakaalitan o nakasamaan ng loob itong ating biktima. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamilya ng biktima. Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga salarin na maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Todo na ang protesta kontra korupsyon sa trilyong pisong flood control scandal. Merong mga nagzumba, nagbike at tumakbo bilang warm-up daw sa mas malawak na kilos protesta sa September 21. Ito, meron ding 3 araw na malawakang tigil pasada. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Hindi lang kumikimbot para sa good fit, humahataw din para sa bayan ang mga nanay sa Quezon City. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Litex Market, Quezon City, kung saan nagtipon-tipon ang mga nanay. Hindi lang para mag-ehersisyo, pero para gamitin ang Zumba bilang isang malikhaing protesta laban sa korupsyon. Nasa-stress daw sila sa korupsyon sa maanumalyang flood control project. Dahil ang tax na kanilang binabayad ay kinukurakot lang daw na sanay para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Stress na stress ang mga nanay at para mailabas ang stress na yan, kailangan idaan sa indak, sa Zumba. Sumasayaw ang mga nanay para labanan ang korupsyon. Para po maiparating sa gobyerno yung mga hinaing namin. Kwento nila, warm up pa lang ang Zumba protest para sa mas malawak pang kilos protesta. Nag-ingay naman sa harap ng opisina ng DPWH sa Maynila ang grupo ng mga siklista. Ang aksyon na yan, tinawag nilang Contract Tour, Bike Ride Against Corruption. Sa Marikina naman, takbo laban sa korupsyon ang idinaos. Panawagan ng mga rallyista aka runners, lahat ng kurakot dapat managot. Kasama dyan ang Gabriela. Nananawagan kami sa taong bayan na tuloy-tuloy ang ating pagkilos. Fun run man yan, mula doon sa iba't ibang mga activities, pagkilos sa mga eskwelahan, sa mga communities. Hanggang po sa September 21, may malaking aksyon sa Luneta para manawagan na tama na, sobra na ang katiwalian. Magkakasa rin ng nationwide transport strike ang grupong Piston at Manibela kontra korupsyon.
Maugong maging sa social media ang pagbaha ng mga relihista sa Luneta sa Maynila sa September 21, kasabay ng martial law commemoration. Kabilang sa mga dadalo dyan ang mga estudyante ng malalaking universidad. Ito raw ang protesta sa trillion peso flood control scandal. Nilirespeto naman daw ito ng Malacanang lalo't pagtuligsa ito sa korupsyon. The President will always respect this freedom of expression. So kung ano man po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Pero ikinababahala ng palasyo na magamit ang mga kilos protesta para makapagsimula ng gulo ang ilang grupo. Itong kanilang pagsisentimiento ay wag sanang sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno, kundi mag-destabilize. Nagpaalala naman ang PNP na tanging ang mga grupong nakakuha lang ng permit ang pahihintulutang magsagawa ng kilos protesta. Nilinaw rin ng pulisya na bawal ang protesta sa EDSA Shrine at People Power Monument dahil hindi raw ito Freedom Park. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Magkikita-kita na raw ang mga miyembro ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Kabilang dyan si Mayor Benjamin Magalong na protektor daw ng kaalyado ng mga Duterte ayon kay Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Matapos pangalanan kahapon ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Bongbong Marcos, agad na ring sisimulan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. The Commission will begin its work immediately. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Bukas daw ay posibleng mag-convene ang mga miyembro ng ICI. Suportado ng Bureau of Internal Revenue ang Independent Commission. Makikipagtulungan daw sila rito para habulin ang mga nagnanais na gamitin ang pera ng bayan para sa sariling kasakiman. Maging ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, tiwala ring mapapanagot ng komisyon ang mga nasa likod ng mga palpak na proyekto. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang tatayong special advisor ng ICI. Pero hindi lahat kumbinsido. Si dating Senador Antonio Trillanes tahasang kinwestiyon ang papel ng alkalde. Anya, protektor at kaalyado ng mga Duterte si Magalong. Dagdag pa niya, malinaw ang pagkiling ni Magalong matapos suportahan si Senator Bongo noong eleksyon. Noong isang linggo lang binanatan ni Trillanes si Magalong online dahil sa hindi raw pagpapangalan sa mga nasa likod ng palpak na proyekto sa Baguio. Binanggit na raw kasi sa kanya yan ng alkalde noong 2022. Kaya tanong niya, natatakot bang kumanta si Magalong o dahil kaalyado niya umano ang mga Duterte? Maging si House Infrastructure Committee Co-Chair Representative Terry Ridon, nagbabala rin. Even against our committee, meron siyang 3 mga sinabi na inuyurakan po yung integridad at reputasyon. Tinawag na kaming nagmamaang-maangan, tinawag niya kaming mga kriminal. So kailangan ma-shift through ng commission, alin po doon yung meron siyang mga pinangalanan ng mga personalidad. Alin po doon yung meron siyang actual na mga proyekto, it might prejudice their investigation. Malaya raw si Magalong na gawin ang kanyang gusto kabilang ang pagtukoy sa mga kongresistang umano'y kumukubra ng kickback. Pero ayon kay Ridon, he doesn't have to withdraw, inhibit only on specific cases. Specific cases lang po na meron siyang previous statements that might show na, or that might indicate some bias or prejudice. Pero giit ni Magalong, iiwan niya ang politika at magiging patas bilang investigador. I cannot be political about it because as an investigator talagang dapat you should set aside biases. Kasi pag nahaluan yan, naging political yan, wala nang credibility. Samantala sa mga susunod na araw mismong si Pangulong Marcos na raw ang magpapangalan kung sino ang uupong chairperson ng Independent Commission. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. May nilinaw si Vice President Sara Duterte tungkol sa hindi niya pagsipot sa Kamara nitong Biyernes para dinggit ang 2026 proposed budget ng kanyang opisina. Sa isang payag, sinabi ng bise na mismong ang Kamara ang tumanggi sa ipinadala niyang Assistant Secretary dahil daw dapat Undersecretary ang humarap kung wala ang bise. Si Attorney Zuleika Lopez ang Undersecretary ng OVP na dating pinakontempt ng Kamara noong kasagsagan ng kontrobersya ng confidential funds. May ipinakita pang screenshot ng text message si VP Sara kung saan nagsabi siyang pupunta siya sa pagdinig.
pero pinayuhan daw siya ng isang mambabatas na wag nang tumuloy. Sa kabila niyan, kumalat ang litrato ni VP Sara na nanood umano ng isang play. Hindi ang direktang itinanggi o inamin ng bise, pero tinawag niyang twisted story ang mga news article tungkol dito. Sa Martes, September 16, itutuloy ang pagdinig ng Kamara sa budget ng OVP. Higit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa Lukban, Quezon. Habang sa Bataan, arestado ang 5 lalaking naaktuhang nagdodroga sa Kubol. Yan at iba pa sa frontline report ni Carrie Cator. Walang mga mukhang maiharap ang 5 lalaking yan na naaktuhang nagdodroga sa loob ng isang kubol sa Dinalupihan, Bataan. Higit 50,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa kanila, pati na ilang drug paraphernalia. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito pang huli sa akto sa Dipakulaw, Aurora naman, isang lalaki ang nagbebenta ng iligal na droga. Hindi niya alam na pulis na pala ang katransaksyon niya kaya timbog agad. Nakuha sa suspect ang plastic sachet na may 5 shabu. Aminado siyang bukod sa pagtutulak, nagdodroga rin siya. Plastic sachet din ng shabu ang nakuha ng halughugin ang bahay ng lalaki sa Lukban, Quezon. Sa bisa ng search warrant, nakita ang higit 1 milyong pisong halaga ng droga, 1 baril, mga bala at timbangan. Kabilang ang suspect sa high-value targets sa lalawigan. Mahaharap siya sa patong-patong na kaso. Sa Subic, Zambales, sinalakay ng PIDEA ang isang drug den. Nasa kote ang 4 na suspect kabilang ang isang senior citizen. Tuluyan ng winasak ng mga otoridad ang drug den. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga inaresto. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Isang Golden Night Sky show ang bumida sa Seoul, South Korea. Ipininta sa kalagitnaan ng mga karakter ng sikat na animated film na K-pop Demon Hunter. Panoorin yan sa report na ito. Mahigit 1,000 drones ang nagpailaw sa kalangitan sa isang park sa South Korea noong nakaraang linggo. Hanggang sa unti-unting nabuo ang mga karakter ng Netflix hit animated movie na K-pop Demon Hunters. Kabilang dyan si Rumi, ang charismatic leader at main vocalist ng fictional K-pop girl group na Huntwix. Sa pelikula, tungkulin ng K-pop idols na labanan ng mga demon na balak sakupin ang mundo. Ang drone show ay bahagi ng Han River Light Performance, isang tampok na tourist program sa Seoul na dinarayo ng libo-libong tao, mapalokal man o foreigner. Noong spring season, pumalo sa mahigit 22,000 katao ang nanood sa bawat palabas. Pero ang twist ngayong season, ang collaboration with K-pop Demon Hunters. Kaya naman enjoy ang fans ng animated movie. Para sa mga nakamiss ng show noong linggo, pwede pang ma-experience ang pinaghalong K-pop culture at fantasy action sa September 20 at 26 at sa October 18. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, lolang dinukot ng isang grupong humingi ng 150 million pesos na ransom na sagip. 11 suspect arestado. Kakarigudon lang, meron na naman daw ulit sa Senado. May sagot dyan si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At Jaehyun ng K-pop boy group na NCT, pinakilig ang fans sa rendition niya ng A Whole New World. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nasagip ang 78 years old na babaeng negosyante na dinukot sa Quezon City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, September 2 nang makidnap ang biktima na galing sa trabaho. Humingi ng 150 million pesos na ransom ang mga kidnapper.
Nitong September 11, dinala ng mga kidnapper ang negosyante sa isang bangko sa Quezon City para mag-withdraw ng pera. Pero hinala daw ang ilang tauhan ng bangko at nagsumbong sa mga otoridad. 11 suspect ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Napag-alamang 3 sa mga suspect ay dating sundalo. Tinutugis pa ang mga mastermind sa kidnapping. Patay ang isang driver matapos maipit ang ulo sa inaayos niyang truck sa bypass road sa Chaong, Quezon. Nangyari yan madaling araw kahapon. Sa investigasyon, sumuot daw ang driver sa pagitan ng tapaludo at gulong ng truck para ayusin ang airbag suspension nito. Pero bigla raw nawala ng hangin ang airbag ng truck, dahilan para bumaba ang level ng sasakyan at maipit ang ulo ng biktima. Dead on the spot ang driver. Isinabay sa birthday ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng karagdagang Kadiwa stores sa bansa. Pinilahan dyan ang bigas na 20 pesos kada kilo. Narito ang report. Kasabay ng ika-68 kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, binuksan ang mahigit 100 Kadiwa site sa buong bansa para magbenta ng 20 pesos na bigas. Pati ang ibang isla sa iba't ibang rehiyon, unti-unti na raw naaabot. Gaya na lang sa Facebook video post na ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kung saan nabigyan pati ang mga magsasaka at mangingisda. Maraming residente rin ang pumila sa Kadiwa Market sa Dumaguete City. Sa Bulacan, maraming senior citizens ang nakinabang. Sa Albay naman, bukod sa 20 pesos na bigas, may libreng gamot at medical consultations pa. Ayon sa Department of Agriculture, alinsunod ito sa utos ng Pangulo na palawakin ng 20 pesos na bigas program para maramdaman ng mga pamilyang Pilipino. Sa Makati City, dinumog kahapon ang pamamahagi ng cash assistance mula sa AKAP program ng DSWD. Hindi yan konektado sa kaarawan ng Pangulo. Malaking tulong ang 3,000 para sa mga nakatanggap ng ayuda. Malaking tulong kasi sa pang-araw-araw lang, pangkain, yung gastusin sa bahay. Nakakatulong, pamasahe sa trabaho. Siyempre, ako naman po, para sa tuition ko, magagamit ko din naman ito pambayad ng tuition ko, kaya tinig ko na rin po. Tinatayang 2,500 residente ang naambunan ng ayuda. Nagbabalita mula sa frontline. Bea de Guzman, News 5. Mainit na usapan sa Senado, may panibagong kudeta raw laban kay Senate President Tito Soto. Pero agad itong pinatulan ni Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kung meron daw kantang Achy Breaky Hearts, sabi ni Lacson, fakey breaking news naman daw ang tawag sa balitang may rigodon na naman sa Senado. Habanggit naman ni Soto sa kanyang Twitter, very devious o mapanlihis daw yan. Ano raw bang kinatatakutan? Sa kabila niyan, manipis ang mayorya ng Senado. 15 sila habang 9 ang minority senators na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kahit bagong balik si Soto sa pwesto, nagbabala si Lacson na huwag maliitin ang 9 na minority senators. Nakatakdang iproklama ng COMELEC ang pagkapanalo ng Gabriela Women's Party List. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, uupo si Gabriela first nominee Sara Ilago sa 64th seat ng 20th Congress. Papalitan ng Gabriela ang Duterte Youth na nakansela ang party list registration. Dahil yan sa kabiguan ng Duterte Youth na makumpletong ilang dokumentong hinihingi ng COMELEC. Posibleng hindi na raw idaan sa formal na seremonya ang proklamasyon, pero tiniyak ng poll body na matatanggap ng Gabriela ang kanilang Certificate of Proclamation. Mapapanood na sa HBO Max via Signal TV ang bagong crime drama series na Task. Ang isa sa mga cast nitong si Tom Pelfrey, nakachikahan pa ng News 5 entertainment correspondent natin na si Von Belinario. Exclusive. Makapigil hiningang aksyon at tensyon with twist after twist. Yan ang aasahan sa bagong HBO Max crime drama series na Task. Umiikot ang kwento nito sa FBI agent na ginagampanan ni Mark Ruffalo na inatasang pamunuan ng task force para supuin ang mga krimen sa lugar. Kabilang din sa cast ang Hollywood star at Emmy-winning actor na si Tom Pelfrey. Anya, dapat abangan ang dynamic at salpukan nilang dalawa sa aktingan. Mark is
a very generous soul as an actor and as a human being. And so it was lovely to work with him. Malaking hamon daw kay Tom ang complexity ng kanyang role sa action drama series. This is a very challenging and very specific accent, and that to me was the most, a lot of the work I did was intuitive. The accent was the most like technically where I just had to be rigorous. I loved how unapologetic Robbie is about doing whatever he needs to do for his family. Excited na si Tom na ma-enjoy ng fans ang kwento at relevance ng task sa nangyayari sa lipunan. Lalo pat umiikot ang kwento nito sa pagsisiwalat ng katotohanan laban sa kriminalidad. Umani na ng papuri mula sa netizens ang serye. Approve sa kanila ang pangmalakasang kwento at mahusay na pagganap ng mga bida. Napapanood na ang task sa HBO at HBO Max. Pwede mag-subscribe sa www.hbomax.com o pwede rin ma-access via Signal. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, zookeeper nilapan ng 3 leon sa zoo sa Thailand, patay. Pati mga Pinay volleyball players na pa-fangirl malala sa international players. At ang version ni NCT Jaehyun ng kantang A Whole New World. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Na-upset ng Team Egypt ang Team Iran sa tapatan nila sa FIVB Men's World Championship. Para sa iba pang update sa World Championship, live mula sa MOA Arena, nasa frontline ng balita niyan si Ian Suyu. Ian, kamusta na ang bakbakan dyan ngayon? Jess, tuloy-tuloy nga ang mainit at matinding hampasan para sa Day 3 ng FIVB Men's Volleyball World Championship dito sa MOA Arena. At kung kahapon nga, nag-enjoy na yung mga fans natin sa panonood ng mga world-class volleyball action, mas matindi ang mga nakahain na laro ngayong hapon at mamayang gabi. Unang laro nga kanina ang tapatang Argentina at Finland, kung saan nga maagang bumuelta ang Finland. Pero binulaga ng Argentina ang koponan tungo sa isang reverse sweep victory. Na-sweep naman ng Belgium ang Ukraine sa Battle of European Squads sa Pool F. Isa ring inabangan kanina sa Pool A ang tapatan sa pagitan naman ng Iran kontra Egypt. Bagamat higher rank squad ang world number 13 na Iran, nang ibabaw ang opensa ng Egypt para makuha ang kanilang unang panalo in 4 sets. Dahil dyan, may momentum na ang Ehipto para sa kanilang next game kung saan makakatapat nila ang Alas Pilipinas sa darating na Martes. Susubukan ng Pilipinas na bumawi matapos ang mapait na pagkatalo sa kamay ng Tunisia noong opening night. Jess, isa pa nga sa inaabangan ng maraming fans ngayon ay yung magiging unang laro ng defending champion na Italy kontra yan sa Algeria, mga alas 9 ng gabi magsisimula yan. At bukod pa dyan, ayon din sa inanunsyo ng local organizing committee ng torneo, magkakaroon daw ng 30% na diskwento o discount para sa mga fans na manonood ng live games dito mismo sa arena. Pa-birthday daw yan ni PBBM at paregalo para sa mga Pinoy volleyball fans. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Jester? Nako, panigurado, marami nakaabang sa mga discounted ticket yan at sa mga nalalabi pang laban. Maraming salamat, Ian Suyu. Hindi lang basta Neo World, kundi A Whole New World ang dating nga ni NCT member Jaehyun. Yan ang trending
muling performance ni Corporal Jae-yoon bilang parte ng Army Band ng South Korea. Active duty siya, kaya suot-suot ang kanyang military band uniform. Nag-enlist ang K-pop idol noong November 4 last year. Siya ang ikalawang NCT member na nag-military service kasunod ni Taeyong. Susunod, mga leon, pinagpiestahan ang katawan ng isang zookeeper. At sa showbiz, Andres Mulak, diniretso ng tanong si Ashtin Olviga kung mahal daw ba siya nito. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Muling umarangkada sa kalsada ang mga love bus matapos ang halos 6 na dekada. Libre ang sakay dyan sa buong buwan ng Setyembre. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Nakilala noong dekada 70 ang iconic na love bus, ang kauna-unahang air-conditioned bus sa bansa. Ngayon, balik kalsada na ito sa Metro Manila. Kulay asul ang bus, may pusong logo at may modernong features. Ang love bus na ito ay air-conditioned at electronic. PWD-friendly rin ito. Secure na secure dahil may mga CCTV rin dito sa bus. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang sumakay dito kahapon, kasabay ng ika-68 kaarawan ng Pangulo. Dito tayo para ma-testing kung talagang magandang takbo, mukha namang maganda. Kaya tangkilikin po ninyo ang ating bagong love bus para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ang traffic, mabawasan ang pollution. 5 a.m. to 10 p.m. ang operasyon ng love bus. Libreng sakay ito para sa lahat ngayong September. Sa October, libre pa rin pero tuwing rush hour na lang. 6 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para naman sa mga PWD at seniors, libreng sakay buong araw. Ayon kay PBBM, magkaka 50% discount din sa love bus ang mga estudyante pero wala pang petsa kung kailan. Para masundan ang ruta mula Valenzuela Gateway Complex hanggang PITX, kailangang i-download ang Love Bus app. Is a partnership with Department of Transportation. Meron kaming program called the Sustainable Livelihood Program. We organize 10 PWD groups that will co-manage and co-operate the love buses. Of the income of the love bus stays with the PWD group for their livelihood. Approve ang love bus lalo na sa mga PWD. Malaking tulong po sa aming mga PWD, lalo na po yung mga hirap po makapaghanap ng trabaho, mabibigyan sila ng opportunity na kumita para sa pamilya. Komportable naman po, maayos naman po yung bus at higit sa lahat po, panatag po yung sarili mo dahil po siguradong safe na safe. Malaking bagay po kasi ito pong PWD bus. Pwede na po ako makapunta sa, kahit ako pong mag-isa, pwede na po ako makapunta sa doktor o sa ospital kung saan ko po gusto, kung sa Isabi nyo, kung sa orthopedic. Nauna nang inilunsad ng love bus sa Cebu at Davao at ngayon muling bumalik sa Maynila. Mas bago, mas makabago at mas makatao. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, nilapa ng mga leon ng isang zookeeper sa Thailand. Ang buong detalye nasa Frontline News Abroad. 3 leon ang pinagtulungang lapain ng kanilang zookeeper sa Safari World sa Bangkok, Thailand. Binubusinahan na ng sasakyan ang mabagsik na mga hayop pero hindi sila natinag. Pinag-agawan ng mga leon ang katawan ng zookeeper. Hindi na nakita sa video pero makalipas ang 15 minuto, dumating ang iba pang zookeeper na may dalang baril. Dito na nagpulasan ang mga leon. Nadala pa sa ospital ang 59 years old zookeeper na si Gian Rangkasamy pero idineklara ring patay. Base sa autopsy, sinakmal ang bahagi ng lalamunan ng biktima kaya nawalan siya ng boses at hindi agad nakasigaw ng saklolo. Ayon sa mga nakakita, lumabas ng protective vehicle si Gian para sana magpulot ng basura. Malayo rin daw noon ang mga leon. Pero pagtalikod niya roon siya sinunggaban. Pansamantalang sinara ang zoo. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kapabayaan ang pamunuan ng zoo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mainit na sinalubong ng Pinoy fans ang international volleyball stars
na nasa bansa ngayon para sa FIVB Men's World Championship. Pati ang ilang local volleyball players hindi nakapagpigil ng excitement. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. The volleyball fever is definitely in. Kahit ang Alas Pilipinas players, napa-fangirl sa biggest volleyball stars na nandito ngayon sa bansa para sa FIVB Men's World Volleyball Championship. Si Bella Belen, wagas ang ngiti ng makaselfie kay Semyon Omoni Nikolov ng Bulgaria at No Aravena ng Chile. Nakaselfie rin kay Moni si Ara Panike. Si Josh Ibanez naman ng men's national team na naglalaro sa tournament, nagpahayag din ng paghanga sa Bulgarian setter. Thankful naman daw si Moni sa support mula sa kapwa player. I didn't know that I was his idol, but it means a lot. So I hope I can meet him, and yeah, it says a lot being somebody's idol. So I'm very thankful for those kind words. Naka-photo op din ang Petrogas Angels kay Bartosz Kurek ng Poland. Kung special para sa Pinoy fans ang players, tumatak din daw ang mga Pinoy sa international volleyball stars. Si USA Team Captain Micah Christensen ni-reveal na nakaka-interact na rin niya si Phenom Alyssa Valdez sa social media. And she's been super kind in terms of like if there's anything you guys need or whatever, like we're here to help out, and that's just like a embodiment, it feels like, of the Filipino culture of just being so kind and generous. Special naman daw para kay Japanese superstar Ran Takahashi ang Pinoy fans at isa sa mga nagiging inspirasyon niya. Keep supporting for us, and I want to win in front of them. Yeah. Para todo ang energy ng players, may palibreng sweets naman ang One Sports para sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Susunod, tikman ang malutong na nachos na gawa sa chicken skin. At Ashtin Olviga, ano kayang sagot sa tanong ni Andres Mulak tungkol sa feelings niya sa aktor? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ng tanong ang rising star na si Andres Mulak kay Ashtin Olviga sa lie detector test. Mahal mo ba ako? Ayun na nga, na-shook si Ashtin sa guesting nila sa isang online show. Para yan sa promotion ng kanilang first big screen debut na Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Binigyan kasi ng host ng one freestyle question si Andres para magtanong sa kanyang ka-love team. Kaya itong si Andres straight to the point na. Ashtin, don't lie to Andres ha. Is it a yes or a no? Mahal mo ba ako? Oo. Love ko lahat. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit? Kasi love na love. Bumawag! Ito naman, sa mga kapatid na naghahanap ba ng naghahanap ng mapu-food tripan. Yung pala. Yun, para sa mga gutom. Yan, sa mga gutom o di kaya sa mga nainggit kay Ashtin at kay Andres. Daan na lang sa pagkain. Pagkain na lang, oo. Kung fan ka ng nachos, bakit hindi nyo itry ang nachos na gawa sa chicken skin? O di ba chicharon pa? Tikman natin yan sa report ng ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Food trip na malutong bang hanap nyo? Ngayong weekend, balat ng manok ang ibibida ko. Aminin nyo, pag crispy, mapapa-isa pa nga. Pero mga kapatid, guess what? May plot twist. Presenting chicken skin nachos. Ihalo lang sa arena ang balat ng manok. I-deep fry hanggang sa maging golden brown at super lutong. Tapos, boom! Nacho chips na. Lalagyan ng kamatis, pipino, karne ng baka, tapos special sauce, as in sahog overload. Deconstructed ng plating, hindi halo-halo ang sangkap. Ikaw mismo ang mag-mix ayon sa trip mo. Pero teka, paano ba nagsimula ang ideyang ito ni Jo Marie? Nag-start siya nung nag-iisip ako ng bagong ilalabas na menu ng College Peri-Peri. Sakto nung gabi na yun na nag-inip ako about sa chicken skin. So, ang dami kasi naming stocks ng chicken skin. So, hindi kasi namin siya ginagamit. Sabi ko, imbes na masayang, why not gawin natin siyang nachos?
Pwede. Teka, tikiman time na. Takam na ako eh. Diba? Lutong pa lang. Eh ako, paborito ko talaga yung balat ng manok. Diba? Pag kumakain tayo ng prito, balat ang una natin pinihirap. Lutong. So, dip lang natin. Sige natin laman. Laki nung balat. Lutong. Parang busog ka na, no? Hindi lalo pag ito malaki. Para sa akin, itong pika-pika pang barkada at pang pamilya. Every bite equals happiness overload. Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Ang tanong lang naman dyan, bakit hindi umabot Di man dito? lang umabot dito. Alam na malapit na tayo mag-dinner. Oo diba? nga. Ano ba naman yung may plato dito ng crispy nachos? Todo pa picture, di ba? Todo pa yung pag-video dun sa presentation. May utang sa atin. Lalo lang tayong ginutom. At yan ang mga impormasyong dapat nyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.